Ngayong araw, tuklasin natin ang misteryosong kwento ni Susano, ang dahilan ng kanyang pag-alis mula sa kanyang kinalakihang tahanan sa Takamagahara. Ang bahaging ito ng kanyang kwento ay mahalaga dahil dito natin matutuklasan ang karugtong ng kanyang backstory, at higit sa lahat, ang mahiwagang gamit na may malaking papel sa kanyang paglalakbay. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Bonus Chapter 76. Sa simula ng bonus chapter, muling makikita ang korona ni Susano, ang sagisag ng kanyang pagiging maharlikang Diyos, na iniwan niya matapos siyang hatulan ng kanyang ate na si Amaterasu ng eternal exile. Sa madaling sabi, hindi na siya maaaring makabalik pa sa Takamagahara kailanman. Makalipas ang ilang panahon, makikitang abala si Amaterasu sa pagbabasa ng isang kalatas, ngunit si Tsukuyomi ay tila hindi mapakali habang nakatutok sa isang mahiwagang salamin. Hindi na nakatiis si Amaterasu at tinawag si Tsukuyomi, mukhang naiinis na siya sa ingay na ginagawa nito. Kaya naman tinanong niya ito, pinapanood mo na naman ba ang ating bunsong kapatid gamit ang mahiwagang Yata no Kagami? Ang Yata no Kagami ay isang salaming mahiwaga na ginagamit ni Tsukuyomi upang makita ang ginagawa ng kanilang bunsong kapatid sa mundo ng mga tao. Labis ang pag-aalala ni Tsukuyomi sa mga pinaggagawa ni Susano simula nang manirahan ito sa mundo ng tao. Ayon kay Tsukuyomi, tila hindi mapakali si Susano at padalos-dalos itong lumilipad kung saan-saan. Ngunit ang tugon lang ni Amaterasu sa kanyang kapatid ay, talagang mahilig kang mag-alala, ano? Wika ni Tsukuyomi habang sumasakit ang ulo sa pag-iisip, kung meron lang sanang kasangkapan na kayang ipakita sa isang tao ang nangyayari kahit saan, hindi na kailangang magpalipad-lipad pa si Susano ng ganoon. Halatang alalang-alala si Tsukuyomi sa bunsong kapatid. Tumugon si Amaterasu, kung meron lang sanang bagay na makakakita ng hinaharap o anumang nangyayari kahit saan. Napadilat ang kanyang mga mata nang marinig niyang kinakalikot na ni Tsukuyomi ang mahiwagang salamin, mukhang may balak itong gawin dito. Sa susunod na tagpo, mapupunta tayo sa mundo ng tao, kung saan makikita si Susano na kararating lang sa kanyang tirahang kuweba. Pagod na pagod ito mula sa maghapong kalilipad at hindi makapagdesisyon kung sa kanluran o silangan siya tutungo kinabukasan. Sa kanyang isipan, kung pupunta siya sa kanluran, hindi niya masisilayan ang pagtatapos ng teknik ng maestro sa silangan. Pero malapit na ring matapos ang teknik sa kanluran. Hirap na hirap siyang pumili kung alin ang uunahin. Bigla siyang napangangan nang makita ang mahiwagang salamin ng kanyang ate sa loob ng kanyang tahanan. Labis ang tuwa niya nang makita ito. Sa susunod na panel, makikita ang kanyang mga kapatid na sina Amaterasu at Tsukuyomi na nakalutang sa labas ng kuweba. Naririnig ang sinabi ni Susano, ang bait at maalalahanin talaga ng aking kuya Tsukuyomi at ate Amaterasu. Makalipas ang ilang panahon, nagmamadaling bumalik si Tsukuyomi at iniulat ang kanyang pag-aalala. Ayon sa kanya, hindi na raw lumalabas ng kuweba si Susano. Tanong ni Amaterasu, pumunta ka na naman ba sa mundo ng tao para tingnan ang ating bunsong kapatid? Dito natapos ang bonus chapter. Ngayon, ating pag-uusapan ang pinakapuso at pangunahing nilalaman ng bonus chapter. Ang bonus chapter na ito ay nagpapakita ng lalim ng pagmamahal ni Amaterasu at Tsukuyomi para sa kanilang bunsong kapatid na si Susano. Ang kanilang mga kilos at emosyon ay nagiging malinaw na manifestasyon ng kanilang pag-aaruga at malasakit sa kapatid, kahit na hindi nila ito lantarang ipinapahayag. Ang simbolismo ng korona ni Susano. Ang korona ni Susano, na iniwan niya matapos ang hatol ni Amaterasu, ay nagiging representasyon ng kanyang nawalang posisyon bilang maharlikang Diyos. Sa kabila ng hatol na eternal exile, ang paggamit ni Amaterasu at Tsukuyomi ng mahiwagang Yata no Kagami upang patuloy siyang subaybayan ay nagpapahiwatig na hindi nila kailanman isinuko ang kanilang koneksyon sa kanya. Pag-aalala ni Tsukuyomi, ang maalaga ngunit tahimik na kuya. Si Tsukuyomi ang malinaw na nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng Yata no Kagami upang tingnan ang ginagawa ni Susano. Ang kanyang pag-aalala sa padalos-dalos na kilos ni Susano ay nagpapakita ng kanyang pagiging protective na kuya, isang katangian na maaaring hindi napapansin agad. Ang pagdala niya ng mahiwagang salamin sa mundo ng tao ay isang tahimik, ngunit malalim na paraan ng pagsasabi na hindi niya gustong mapahamak ang bunsong kapatid, lalo na't wala na itong direktang ugnayan sa kanilang mundo. Ang pragmatikong pagmamahal ni Amaterasu. Samantalang si Amaterasu ay tila mas kontrolado ang emosyon, ang kanyang mga aksyon ay nagsisilbing balanse sa emosyonal na paggabay ni Tsukuyomi.
Bagamat pinapakita niyang naiinis siya sa pagiging magulo ng kapatid, ang kanyang pagbibigay ng yata no Kagami kay Susanoo ay patunay na handa siyang tumulong kahit hindi niya lantarang ipinapakita ang kanyang malasakit. Ang salamin ay nagiging sagisag ng kanyang paraan ng pagmamahal, praktikal, epektibo, at may layunin. Ang pananaw ni Susanoo, isang pasasalamat na puno ng damdamin. Sa mata ni Susanoo, ang salamin ay hindi lamang isang kagamitan, ito ay nagiging simbolo ng pagmamahal ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang pagkatuwa at pasasalamat sa salamin ay nagdadala ng emosyonal na bigat sa eksena, dahil nagpapakita ito ng kanyang pagmamahal para sa koneksyon at pag-alala na sa kabila ng lahat, mahalaga pa rin siya sa kanyang pamilya. Tema ng pamilya ng mga Diyos sa kabila ng distansya. Ang buong eksena ay nagpapakita ng mas malawak na tema ng koneksyon ng pamilya kahit na may pisikal o emosyonal na distansya. Ang relasyon ni Amaterasu, Tsukuyomi, at Susanoo ay puno ng mga komplikasyon, ngunit ang kanilang pagmamahal ay nananatiling buo, kahit na nagpapakita ito sa iba't ibang anyo, pag-aalala, pragmatikong tulong, at tahimik na pagmamasid. Ang kanilang pagkilos ay isang patunay na, kahit sa mga Diyos, ang koneksyon ng pamilya ay nananatiling mahalaga at makapangyarihan. Kaya para sa mga hindi nakakaintindi kung bakit ganoon na lamang ang hagulgol at matinding pag-iyak ni Tsukuyomi nang pumanaw ang pinakamahalaga niyang bunsong kapatid, ngayon ay mauunawaan ninyo na. Sobrang mahal na mahal niya talaga ang kanyang bunsong kapatid na si Susanoo, kahit pa madalas silang hindi magkasundo pagdating sa usapin tungkol sa mga tao. Sa bonus chapter na ito, naging mas malinaw ang malalim na koneksyon ng mga kapatid ni Susanoo sa sangkatauhan, partikular na si Tsukuyomi. Naipakita ito sa kanyang paulit-ulit na pagbisita sa Earth, na maaaring nagpapahiwatig ng unti-unting pagbabago sa kanyang pananaw. Bagamat mataas ang tingin ni Tsukuyomi sa sarili bilang isang Diyos, tila matututunan niya sa paglalakbay sa mundo ng tao, ang makisalamuha at unawain ang mga ito, isang ugaling maihahalin tulad sa kanyang bunsong kapatid na si Susanoo. Sa aking palagay, isa ang pamilya ni Susanoo sa mga Diyos na hindi sumang-ayon sa paggunaw sa sangkatauhan. Ang kanilang mga pagkilos, lalo na ang pakikitungo ni Susanoo sa mga tao, ay nagpapakita ng malasakit at pangunawa na tila lumalampas sa karaniwang ugali ng iba pang mga Diyos. Ngunit para sa mga nagtatanong kung bakit lumaban si Susanoo para sa mga Diyos kung ganoon, ang malinaw na sagot ay dahil nais lamang niyang makaharap si Shoji Okita. Bukod doon, wala na siyang ibang layunin. Isa pa sa nagpapalakas ng argumento na ito ay ang kanyang ama, isang Diyos na handang yumuko at magbigay ng respeto sa isang tao. Hindi siya kailanman nagpakita ng mataas na tingin sa sarili bilang isang Diyos. Sa halip, maihahalin tulad siya sa isang taong puno ng pagmamahal at respeto sa iba. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga ukil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim. Ngunit ang espiritu ay di mawawalan ng daan sa Ragnarok.